Hi everyone. So this is our asynchronous class for GE7, Science, Technology, and Society. So I believe hindi pa may natira tayong topic from lesson 1.1. Since ang lesson 1.1 is Science, a Scientific Revolution, I believe hindi pa natin natapos yung Scientific Revolution part. So I will discuss that in this video, and also I will discuss ang lesson 1.2 and 1.3. Although ang lesson 1.3, I will do a separate video for that para hindi masyado mahaba itong video natin. Okay, so again, ang gagawin natin for this video or ang i-discuss ko for this video ay yung remaining topic ng lesson 1.1, which is the scientific revolution, at ang lesson 1.2, which is intellectual revolution. Okay, so let's start. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito ay scientific revolution. And when we say scientific revolution, ito yung revolution na nangyari noong 16th to 18th century in Europe. Or in other words, nangyari ito noong 1500s to 1700s. But before that, let's briefly discuss yung birth of science, which is sinasabi na ang science daw ay nag-stem from philosophy. When we say philosophy, ang literal meaning niyan ay yung philo, it means love, and yung Sophie, it means wisdom. So when we say philosophy, it means love of wisdom. So yun yung birth ng science, yung love of wisdom, yung curiosity ng mga tao. So nung early Greek period, ang kanilang explanation sa mga natural events katulad ng thunder and lightning ay ini-invoke nila or ini-involve nila sa explanation nila ang gods. Like yung example dito, kapag daw lightning, ang explanation ng mga early Greek dito ay because of Zeus. So, nung pumasok ang 6th century BCE, dito na sila nag-start na mag-question, mag-ask why things happen without involving or invoking gods dun sa kanilang reason. Okay, so next slide. So dito, 'di ba, nung 6th century BCE, dun daw sila nag-start mag-question ng why. So nung 5th to 4th century BCE, dito namuhay Socrates, Plato, and Aristotle. Dito mas umusbong ang philosophy, which is yung questioning. At nung time naman ni Aristotle, dito naman umusbong ang natural philosophy. Ang natural philosophy, yun yung tawag nila sa science. So, meron din nangyari din yung Roman and medieval periods, which is sa Rome, sa Europe. So, dito during Roman and medieval periods, medyo connected pa rin ang philosophy, science, at ang theology. And then, nung 16th to 18th century, dito pa lang nag-separate ang science from philosophy. So, pag-uusapan natin dito sa 16th to 18th century, yung mga key personalities or figures katulad nila Copernicus, Galileo, Newton, at marami pang iba kung paano nila na revolutionize ang science. So, scientific revolution, ano ba yan? Ang scientific revolution daw, it replaced the Greek view. At ang Greek view ay sinasabi na nag-exist or nag-dominate sa science for almost 2,000 years. So, just a reminder that yung science mismo, ay hindi nagsimula sa Europe. Kasi even before the scientific revolution, meron na tayong tinatawag na science, which can be observed sa mga early civilizations, sa paggawa nila even sa fire, yung mga sinuunang tao, yung creation ng fire, science na din yun. It involves science. Kasi meron silang ginawa dong process. Paano nila nalaman or ano yung mga process. So, it involves science. And then, this is just a reminder that science did not come from Europe. So, meron din tayong sinasabi dito na golden age. So, sabi daw, ang scientific revolution is the golden age or yung 16th to 18th century
CE ay yung tinatawag natin na golden age for science. Kasi dito umusbong yung mga scientific beliefs na nag-cause sa mga sunod-sunod na scientific discoveries. So, malalaman nyo, paano ba nangyari yung mga nagsunod-sunod na scientific discoveries nung time na to. So, pag-uusapan natin yung mga tao or key figures or personality na mayroong major contribution sa pagdating sa science. So, obviously, hindi ko madidiscuss lahat ng mga major events dito. Pero pumili lang ako ng mga pinakamalaki yung impact or I think malaki ang impact pagdating sa science. So, even though ang sinasabi dito scientific revolution ay nung 16th century, meaning 1500s. Meron din naman kasi mga historians na nagsasabi na scientific revolution daw ay nagsimula noong 15th century. So, ang 15th century ay noong 1400s. Kaya isinama ko dito si Johannes Gutenberg kasi ang printing press ay isa sa sinasabi na key reason kung bakit ang science ay or ang knowledge ay nag-spread sa iba't ibang parts ng Europe. So, noong 1450s naimbento ni Johannes Gutenberg ang printing press. At dahil do'n nagkaroon ng ability yung mga researchers, yung mga scholars para mag-publish ng kanilang mga inaaral. So, katulad nung kay Nicholas Copernicus noong 1543, na-publish na ang tinatawag natin na De Revolutionibus Orbium Celestium, which is yung dito pinopose ni Copernicus yung heliocentric model, which means ang ang solar system daw natin ay ang center ay sun. In contrary dun sa geocentric model natin na ang center daw ng solar ng universe ng dati ay ang Earth. So, dahil doon ay nagkaroon tayo ng another perspective when it comes sa astronomy. Next naman ay si William Gilbert. So, ang publication ni William Gilbert noong 1600 na De Magnete or yung The Magnet ay mahalaga sa modern science because ito yung naging simula din kung bakit mayroon tayong electricity. Ang claim dito ni William Gilbert ay ang Earth daw ay isang malaking magnet at dito din inintroduce niya yung idea ng electric or electron, which is yun yung naging starting point nung mga later studies nila Faraday Maxwell sa electromagnetism, which I believe or I think we all know na napakahalaga ng electromagnetism today because yung mga ginagamit natin katulad nitong internet, hindi yan gagana kung walang electricity. So, kaya napakahalaga nitong findings din ni William Gilbert. Next, yun namang telescope. So, ang telescope, kadalasan ay si Galileo Galilei ang ating nare-recognize na inventor ng telescope. Pero may mga nagsasabi din na before si Galileo Galilei, meron merong tao si Hans Lippershey na nagsimula din na gumawa ng telescope. Pero si Galileo Galilei daw yung nag-refine noon. So, saan nila ginamit yon? Ginamit nila yung telescope to study astronomy at doon nagkaroon ng further evidences na nagsusupport sa heliocentric theory ni Copernicus. Next naman ay si Johannes Kepler. So si Johannes Kepler meron siyang noong 1619 to 1621 doon niya nilabas yung kanyang yung three laws of planetary motion. So dito sa three laws of planetary motion ni Johannes Kepler, sinasabi niya dito na
or kini-claim niya dito na ang orbit daw ng mga planets around the sun ay hindi perfect circle kundi elliptical. Pangalawa, sinasabi niya dito na kapag mas malapit daw ang planets sa sun, mas mabilis mas or mas mabilis siya. Mas mabilis yung planet kaya kapag mas malapit sa sun, which is common knowledge na siya sa atin ngayon. 'Di ba, alam natin na ang revolution ng Mercury ay mas mabilis kaysa sa revolution ng Earth kasi mas malapit ang Mercury sa Sun compared sa Earth. Pero nung time nila, hindi nila yun alam. So, si Johannes Kepler yung naggawa ng law na yun or nag-propose ng law na yun. Next, another law naman na ginawa ni Johannes Kepler or yung kasama dito sa law na to ay yung mathematical relationship between planets' distance from the sun. So sinasabi niya dito na yung distance daw ng isang planet from the sun ay may relationship dun sa time it takes to complete one orbit. Yun guys, medyo kaparehas siya nung second law. So yun. So ano importance naman ito? So ngayon meron tayong 'di ba meron tayong mga satellite. Inaaral natin yung, hindi siguro natin pero ng NASA for example, meron silang mga astronomical research and ang galing lang na, etong 3 laws of planetary motion ni Johannes Kepler ay na-formulate noong 1619 pa to 1621 and still yun pa din yung ginagamit today. So, yun galing lang. Next, si Rene Descartes naman. So, si Rene Descartes naman, ang contribution naman niya pagdating sa science, so siguro napakinggan niyo na yung mga Cartesian plane, Cartesian dualism. So, another work yun ni Rene Descartes. Marami din siyang contribution sa other fields. Pero pagdating sa science, ang isa sa major contribution niya ay yung pinublish niya na Discourse on Method, which is important pagdating sa pagsik ng or paghahanap ng knowledge. Kasi sinasabi niya dito na kapag daw tayo ay naghahanap or nag-aaral, ayan. So, sorry, minsan pinopost ko itong video recording kasi tumatahol yung aso namin dito. So, medyo nawawala ako paminsan. Ayan, so balik tayo dito kay Rene Descartes. So, ang major contribution ni Rene Descartes pagdating sa science, sabi ko nga kanina, meron siyang mga iba pang mga ginawa, mga katulad sa mathematics at saka sa philosophy, meron siya dong mga contribution din. Pero pagdating dito sa science, ang isa sa major contribution niya ay yung pinublish na Discourse on Method. So, etong Discourse on Method or yung full title nito ay medyo mahaba. So, ang title daw nito ay Discourse on the Method of Rightly Conducting One's Reason and of Seeking Truth in the Sciences. So, yun yung full title nitong Discourse on Method ni Rene Descartes. So, sinasabi lang ang goal ng book or ng publication na ito ni Rene Descartes ay para i-share niya kung paano siya nagsisik ng knowledge. So, paano ba tayo nagsisik ng knowledge? Yun yung, 'di ba kapag gumagawa kayo ng mga research studies, meron tayong steps na sinusunod. Like for example, ah, nung kung meron kayong research subjects nung high school or senior high school, 'di ba meron tayong mga steps na sinusunod. And yun yung shinare din dito ni Rene Descartes sa kanyang Discourse on Method. So, ina-encourage niya yung rationalist approach to knowledge which involved asking skeptical questions. So, nagtatanong, merong system na sinusunod katulad ng inquiry at saka yung pag-test ng hypothesis para mag-come up sa answer or sa certain truths or knowledge. Next naman ay si Isaac Newton. So, isa sa major contribution ni Isaac Newton ay yung development
ng theory, dalawa yan. Una ay yung theory of light and color spectrum. And so, ang unang theory ay yung theory of light and color spectrum kung saan sinabi niya dito na ang light daw ay particles or corpuscles na tinatawag niya. So, inexplain niya dito yung color, kung bakit nag-iiba yung color kapag dumadaan sa, ang tawag dito, yung spectrum of colors, yung rainbow kapag dumadaan sa prism. And then yung pinublish din niya yung Principia Mathematica, which includes yung laws of motion and universal gravitation. So, pagdating sa physics, hanggang ngayon, ginagamit natin yan, yung laws of motion, tsaka yung universal gravitation, especially kapag pinag-aaralan natin yung mga projectile motion, yung, yung mga ganun. Basta anything na nag-involve ng gravity. So, mahalaga yung findings or yung theories and laws na pinag-aralan ni Isaac Newton. So, next naman ay yung invention ng microscope, which is sinasabi ng according sa mga history book, sina ang mag-amang si Hans and Zacharias Janssen, sila yung unang gumawa daw ng microscope, and then ni-refine din ni Anthony van Leeuwenhoek. So, sila ay mga craftsman, gumagawa ng ah, mga craft, especially sa pagdating sa optics, at nakaimbento sila ng microscope. So, etong pahaba na ito yung microscope na ginawa ng nila Janssen. At tapos, ito naman yung kay Leeuwenhoek. So, itong microscope ni Leeuwenhoek, ito ay maliit lang. Siguro mga 2 to 3 inches. Tapos, pwedeng i-adjust yung focus dito, iikot lang. So, ano yung importance ng microscope? Aba, napakahalaga, especially pagdating sa microbiology, yung or even yung pag-aaral natin ng anatomy, yung mga blood cell. So, wala pa silang katulad nung time na yan, wala pa silang idea ng mga bacteria, ng mga germs. So, dahil nagkaroon ng microscope, nalaman nila na meron palang mga tiny organisms na mayroon sa, halimbawa, sa tubig. So, naging cautious sila or um, nagkaroon ng basis para pag-aralan yung mga sakit na dinudulot ng mga bacteria. Yun. Which is, yung germ theory ay hindi naman sakop nila Leeuwenhoek. Pero dahil sa kanilang creation of microorganism, yun, nagkaroon na tayo ng germ theory na tinatawag. Which, if I remember correctly, ay kay Louis Pasteur, yung germ theory. So, mahalaga yung microscope even today. Di ba yung mga sa medicine, ginagamit pa din yung mga microscope para pag-aralan yung mga katawan natin, yung mga sakit. Next naman, si Christian Huygens, which proposed yung wave theory. So, bakit mahalaga yung wave theory and of light? Nag-propose na di ba dito sa previous slide, si Isaac Newton, nag-propose na siya ng theory of light, which sinasabi niya dito na ang light daw ay composed of particles. Dito naman kay Christian Huygens, sinasabi niya dito na ang light daw ay wave. Ang kahalagahan nito ay yung kasing light kapag particle, hindi niya kayang i-explain yung mga phenomenon katulad ng diffraction. Yan, diffraction of light. Although yung particles, yung theory ni Newton, kaya nga i-explain yung mga events katulad ng reflection at saka refraction. However, yung diffraction at saka yung interference, hindi kaya i-explain ng particle or corpuscular theory ni Newton. So, yun yung naidagdag ni Christian Huygens sa theory of light. Next naman, ay sorry. Next naman ay si Robert Boyle,
which si Robert Boyle naman ay chemist. So, pinublish na yung The Skeptical Chemist. At yun yung nag-lay down ng mga foundations na ginagamit natin sa modern chemistry and gas law, which is sa modern day, ginagamit pa din natin to compute ah, yung mga chemicals. And ginagamit pa din natin up to this day yung concept ni Robert Boyle sa gas law. Yun. So, ito yung scientific revolution nangyari noong 16th to 18th century. Sabi ko nga kanina, marami pang ibang scientist na namuhay nung panahon na 'to at meron din silang mga naiambag. So kung interested kayo na malaman pa kung sino pa yung ibang scientist, puwede niyo namang i-research, 'yun. Pero eto yung sakop ng ating, course sa STS. So that's it for scientific revolution. Ang sunod naman nating pag-usapan ay ang intellectual revolution that defined society. So ano ba 'to? So intellectual revolution. So, meron tayong infograph or ano dito, visual. So, sinasabi lang dito na dito sa side na to, sorry, scientific knowledge, scientific discoveries, and technology. Bago daw tayo mag-come up dito sa knowledge, sa discoveries, practices, and technology, kailangan pag-aralan ng mga scientists. So, ang scientists natin, kailangan may passion sila to know, passion to discover, and eagerness to share kung ano man yung kanilang findings. Para mapunan nila or para ma-fulfill nila yung passion na to, kailangan nila ng creativity, curiosity, and critical thinking. So, etong mga characteristics na to, makikita yan sa lahat ng ating scientists. Yung mga naunang scientists and even yung modern day scientists natin. So, dito sa lesson 1.2, pag-uusapan natin yung tatlong thinkers or mga scientists na nag-cause ng intellectual revolution. So, sino ba yon? Tatlo lang yung pag-uusapan natin. Si Copernicus, si Darwin, at saka si Freud. Unahin natin si Nicholas Copernicus. So, sino ba si Nicholas Copernicus? Siya ay astronomer and mathematician. Siya yung nag-adapt ng heliocentric model at pinublish niya ang kanyang book na Revolutionibus Orbium Celestium or yung in English, On the Revolutions of the Heavenly Spheres. So, yung kanyang book ay na-publish noong 1543. So, ano yung interesting dito kay Nicholas Copernicus? Kung maaalala nyo, yung telescope ay naimbento nila Galileo Galilei and Johnson noong 1600s. Balikan ko lang 1609 to 1610 naimbento yung telescope. Pero etong heliocentric model ni Nicholas Copernicus, na-publish na to noong 1543 pa lamang. So, ibig sabihin, without tools, nakayanan ni Copernicus na mag-come up sa isang theory. Yung heliocentric theory, which is up to this day, yun pa din yung ating ina-adapt na theory or knowledge. So, according kay Nicholas Copernicus, meron daw dalawang klase ng planetary motion. Yung una, sabi niya dito, the orbits of Venus and Mercury lay inside the orbit of the Earth, thus closer to the Sun. Dahil daw, 'di ba meron tayong orbits na tinatawag. Ang orbit daw ng Venus and Mars nasa loob ng orbit ng Earth. Ibig sabihin, mas malapit sila sa Sun kasi ang Sun yung nasa center. Samantala, yung Mars, Jupiter, and Saturn, outside sila ng orbit ng Earth. Ibig sabihin, mas malayo sila sa Sun. Yun yung sinasabi ni Nicholas Copernicus na two kinds of planetary motion. So, yung model na, yung heliocentric model ay na-come up or na-develop
ni Copernicus through mathematical analysis or yung tinatawag natin na thought process. So, hindi naman siya nag-experiment, kundi from observation at saka mathematical analysis, nag-come up siya sa heliocentric model. Yun. So, and even without tools. So, makikita nyo na great thinker talaga si Nicholas Copernicus. So, yan yung heliocentric model na pinopose ni Nicholas Copernicus, which is yan pa din yung ginagamit natin today. So, sino ba si, in addition dun sa mga nabanggit na natin nung una, na sino ba si Nicholas Copernicus? So, sinasabi din dito na si Nicholas Copernicus ay isang courageous man. Bakit? Kasi ang kanyang heliocentric model ay against sa views ng Catholicism nung time niya. Which is ang view ng Catholic, ng Roman Catholic ay yung pinapaniwalaan nila na geocentric model, which is yung kay Ptolemy na sinasabi na ang Earth daw yung nasa gitna. So, Copernicus is recognized as the initiator of what is commonly known as the scientific revolution kasi nag-start siya na mag-question na hindi naman sa ino-oppose niya, pero kumbaga nag-think outside the box siya. So, question niya yung existing knowledge. So, brief background lang ulit. Si Nicholas Copernicus ay born in Poland at ang kanyang family ay German origin. Hindi ko na babasahin isa-isa. So, nag-aral siya ng mathematics, astronomy, and astrology sa University of Krakow. And I'm not sure kung tama yung pronunciation ko dito. Yun. At so masasabi natin na ang merong scientific or formal educational background si Copernicus. Pero despite that, nag-work din siya, in addition to that pala, nag-work din siya sa church or sa isang cathedral. Appointed siya as canon of Frankfurt Cathedral Chapter noong 1495. All the while, nag-aaral siya ng astronomy kasi yun yung tinapos niya na course din. So, yung kanyang mga astronomical work, meron siyang na-develop nga na heliocentric model which is peer-reviewed. Ito, pag sinabing peer-reviewed, binibigay niya sa kanyang fellow astronomers. So, syempre meron ding ibang astronomers that time. So, binibigay niya yung kanyang work dun sa kanyang fellow astronomers para mag-ask ng feedback. So, yun nga, na publish ang kanyang book, yung On the Revolutions of the Heavenly Spheres, noong 1543, which is kung maalala nyo, 1543 din siya na wala. So, ano ba yung pre-Copernican astronomy? So, ito nga yung pinapaniniwalaan noon na geocentric model, which is nag-stem kay Aristotle pagkatapos ay ni-refine naman siya ni Ptolemy. Next, ayun, noong 2nd century CE or Common Era, yun yung kay Ptolemaic system or yung kay Claudius Ptolemy na theory, model ng solar system which is um, Earth yung nasa gitna. Yun yung kay Ptolemy. Next, so yun yung kay Nicholas Copernicus. At kinoconsider nga siya na yung nag-spark or nag-ignite ng scientific revolution for thinking outside the box. Next naman, pag-usapan naman natin si Darwin. Sino ba si Charles Darwin? So, namuhay siya noong 1809 until 1882. So, siya ay naturalist. Ibig sabihin, pinag-aaralan niya yung natural world. And siya ay nag-voyage
papunta sa Galapagos at sa iba't ibang islands through yung HMS Beagle. Ito yung sinakyan niya noong 1831 to 1836 at doon siya nagkaroon ng maraming findings. So isa sa pinaka famous work ni Charles Darwin ay yung On the Origin of Species which is published on 1859. So dito pinopose niya na lahat daw ng organism ay nag-descend or nanggaling from a common ancestor. So, overview. Basahin ko lang. So, sabi dito, the development of the theory of natural selection noong between 1837 until 1839, Darwin formulated the idea that species evolve through differential survival and reproduction. So, sinasabi lang dito na yung survival ng species ng time na to ay nakadepende sa kanyang environment and yung environment ang nagkokos ng natural selection. So, i-discuss pa natin to in later slides. So, ayan. Hindi ko na basahin to. Basahin nyo na lang siya. An overview lang naman yan. Next. So, ito yung On the Origin of Species which is published noong 1859. So, meron yung 14 chapters and I will discuss yung some of the chapters here katulad ng variation, struggle for existence, natural selection at itong chapter 13 na mutual affinities of organic beings which is or which will serve as yung introduction sa The Descent of Man, which is another book by Charles Darwin, yung The Descent of Man. So, variation. Ano ba yung variation na tinatawag ni Charles Darwin? So, ito daw yung differences in the physical or functional traits among individuals within a population that can be passed from generation to generation. So, halimbawa, tingnan natin tong image. So, meron ditong organism A. So, si organism A, pag siya ay nagkaroon ng offspring or yung mga anak niya, so yung mga anak niya na yun ay may iba't ibang traits. So, minsan, yung traits na yun ay sobrang malayo sa isa't isa. So, halimbawa, ito, tingnan natin yung itong anak na to at saka itong offspring na ito. So, 'pag daw itong si organism A nagkaroon ng offspring, tapos yung mga offspring niya ay may sari-sariling characteristic or may variation ng physical at functional characteristics or traits, possible na yung offspring ng offspring ng organism A ay magkalayo na yung variation. Which is kung nangyayari ito generations from generation, so possible na simula kay organism A 'to okey balik tayo. Medyo na-distract lang ako dun sa ano. Okey, so kapag daw itong si organism A nagkaroon siya ng mga offspring, tapos yung offspring ni organism A nagkaroon ulit ng offspring. So basically, yung mga offspring na yun since may differences in the physical or functional traits, so dadating yung time na sobrang layo na ng traits nitong, ah, sa malayong offspring. Saka yung kumbaga parang magpinsan, pero sobrang layo na ng traits nila. So, yun yung sinasabi ni ah, Darwin na variation. Ngayon, may tinatawag tayong variation under domestication. So, kapag sinabi lang na domestication, ibig sabihin involved dito ang humans. Ibig sabihin, nagkakaroon ng changes in the physical and functional traits ng organisms because pinapakailaman ng humans. Depende sa kanilang needs. Like for example, meron tayo dito ang example na pigeon. So, ang pigeon, nung unang panahon, ang usual na gamit ng pigeons ay ginagamit sila as messengers or di kaya ay sa competition, yung ginagamit sila sa race, sa gambling, at saka ginagamit din na as pets, yung mga fancy, yung mga cute na pigeon katulad nito.
So, inaalagaan sila. So, depende sa purpose ng pigeon, nagkakaroon ng differences or variations in their traits. Like for example, pag gusto ng halimbawa ng nag-aalaga ng pigeon, mas gusto niya na gumawa ng pigeons for as pets. So, i i-keep niya yung mga ano, yung mga pigeons na gusto niya yung traits, tapos yun yung kanyang paparamihin. So, ganun lang. Variation under domestication. So, sinasabi lang dito, involve ang tao. Next naman is yung variation under nature. Pag sinabing under nature, edi yung mga pagbabago sa traits natin because of natural events. Like for example, meron dito ang example ng finch, yung mga ibon dun sa Galapagos. So napansin ni Darwin na yung mga ibon, magkakaiba yung itsura ng kanilang beak or yung bibig. Katulad nito. Yan. Iba yung bibig nito, for example, which is siya ay insect eater. Iba yung bibig ng small tree finch sa bibig ng large ground finch. Kasi iba yung kanilang source of food. So, etong large ground finch, kailangan ganto or kailangan matibay yung kanyang beak kasi kailangan niyang i-crush yung seed para makain niya. Whereas, etong for example nga natin, etong small tree finch, hindi niya kailangan ng malaking beak kasi hindi naman niya kailangang i-crush yung insects. Halimbawa, ang kinakain niya ay caterpillar. So, malambot lang yun. Hindi niya kailangan ng strong beaks. So, because of the differences ng kanilang food source, nagkakaiba or nagkakaroon sila ng variation sa kanilang physical and functional traits. So, that's variation. Next naman na concept na inintroduce ni Darwin ay yung struggle for existence. Sinasabi niya dito na all organisms daw or all organic beings are exposed to severe competition. So, yung competition na tinutukoy niya dito ay yung competition for food and shelter. Yan lang naman yung basic needs to survive yung ng mga organism. Kailangan lang nila ng food and ng shelter. So, dahil subject sa competition ang mga organisms, nagkakaroon ng struggle for existence na tinatawag. At meron din tayong tinatawag na ecological relationship or yung relationship ng non-living at saka ng living o di kaya naman relationship ng living to another living. So, yung mga ecological relationship natin. So, the struggle is part of a larger web of relationships, including competition for food, space, predation, and parasitism. And even yung mga other relationship sa ecology katulad ng yung mga mutualism, yung for example, yung ibon na or yung mga pollinators natin, yung mga insects at saka ibon. So, they serve as pollinators ng mga halaman. So, yung halaman, kailangan nagkakaroon ng variation. Ang, ang struggle for existence, nagkukos siya ng variation. So, ang mga halaman, for example, para sila ay mag-reproduce, which is reproduction yung ah, kumbaga pinaka-goal ng mga organisms. Para ang isang halaman ay mag-reproduce, kailangan siya ay appealing para sa mga pollinators. So, nagkakaroon ngayon ng variation sa kanilang mga physical traits. Next, pumapasok na din dito yung concept ng natural selection. So, sabi dito, the winners of the struggle are those best adapted to their environment and they are more likely to survive and reproduce, passing on their advantageous traits. So, may keyword tayo dito which is yung advantageous traits. So, kapag dito sa natural selection, nagkakaroon daw na 'di ba meron tayong variation, nag-iiba yung physical and functional traits. Ngayon, kapag nagkaroon ng changes in the environment kagaya ng climate or food source,
kung sinong organism yung may trait na kayang mag-adapt dun sa changes in their environment, yun yung yun yung mabubuhay ng mas matagal. So that's called natural selection. So expound pa natin ng kaunti yung natural selection. So ang definition ni Charles Darwin sa natural selection ay the preservation of favorable variations and the rejection of injurious variations. So kapag sinabi natin injurious, yung mga variation or characteristic na hindi nakakatulong sa mga organism. Another concept dito na nabanggit ay yung survival of the fittest, which means yung only those organisms which have favorable variations are at a specific advantage over others, or the organisms best adjusted to their environment are the most successful in surviving and reproducing. So, let's keep in mind na ang concern ng organisms dito ay surviving and reproducing. So, example natin dito, itong crow. Crow, tapos ang kinakain ng crow no, or yung ibon ay beetles. So, at the beginning, meron tayong mga green at saka brown beetles. So, mapapansin ninyo, ang kinakain nitong ibon ay yung mga green. Okay. Ibig sabihin, yung green color ng beetles, yun yung tinatawag natin na injurious variation. Maybe because yung green ay yun yung mas nakikita ng ibon. Therefore, yun yung kukunin niya. So, ngayon, dito sa second level, makikita nyo, mas dumami yung brown beetles. Kasi nga, kinakain yung green. Ngayon, through generations nitong life ng beetle, paunti ng paunti yung green hanggang sa ang natira na lang ay yung mga brown beetles. So, yun yung tinatawag natin na natural selection. Ibig sabihin, kailangan ng beetles na mag-reproduce in the color brown para hindi sila kainin ng mga ibon. Yun. So that's natural selection. Another topic sa book on the origin of species ay yung mutual affinities of organic beings. Kapag sinabing affinities, yung relationship ng mga organic beings, which is sabi ko nga kanina, itong topic na to ay parang introductory siya sa The Descent of Man or yung Theory of Evolution. So, discuss natin yung morphology, briefly discuss yung morphology, embryology, at rudimentary organs. So, etong morphology, ito daw yung study of the form and structure of organisms, yung shape, yung katawan, yung physical body ng organisms, especially yung similarities in structure across different species, katulad ng humans, tsaka ng other species. So, may example dito, itong kamay ng human, itong pakpak ng bat, at saka itong flipper ng whale, at saka paa ng cat. So, napansin ni Darwin na bakit parang pare-pareho ng form. Halimbawa, itong elbow natin, bakit meron ding joint itong bat, at saka yung cat, ito, yung pinaka-joint nila. So Darwin used morphology to show that different species have limbs built from the same basic components. Ibig sabihin, yung pagkakapareho daw ng morphology ng iba't ibang organism ay napansin yun ni Darwin. Next naman, embryology. So itong embryology naman, the study of development of embryos from fertilization to birth. Yung kung sila ay itlog, edi doon sa loob ng itlog. Pero kung mammal, edi doon sa pag nasa tiyan pa ng kanilang ina. So, sinasabi dito ni Darwin, sign ko, Darwin noted that embryos of different species often look very similar in early stages. These similarities reflect common ancestry, and divergence occurs later as organisms develop and face environmental pressures. So sabi niya dito, kapag daw sa early stages ng
embryonic development. Ito, ito yung early stages sa itong ito. Early stages 'yan, yung nasa taas. Ang sabi ni Darwin, bakit daw magkakamukha yung mga different species sa early development? Ibig sabihin, itong species na ito, which is lizard, itong another species, which is tortoise, ito naman ay pig, at ito ay human. Bakit daw sila magkakamuka kapag nasa early stage ng embryonic cycle nila? Tapos, as they develop, dun pa lang nabubuo yung mga differences. So, etong first, etong um, unang organism na to, which is lizard, ito naman ay tortoise. So, makikita nyo na dito na may buto na or yung bahay, yung likod ng tortoise. Ito naman ay yung pig at ito yung tao. So, dito pa lang sa stage na to, natin makikita yung main differences nila. So, nagtaka si Darwin bakit yung embryo ng iba't ibang organism ay magkakapareho. Next, rudimentary organs. Ano naman yung rudimentary organs? Tinatawag din ito na vestigial organs or yung structures sa katawan ng iba't ibang organisms, hindi lamang ng tao, that persist but have lost their original function. Katulad ng eto daw, kung kakapainin niyo yung tainga ninyo, makakapa niyo na may pointed part 'yan dito sa part na 'to. So, sabi ni Darwin, bakit daw tayo may mga parts tayo sa katawan natin na walang known purpose. So, sina sinabi nag-include pa siya ng other examples dito. At eto yung sa human. So, yung ating halimbawa, yung wisdom tooth natin, yung appendix natin. Although may mga pag-aaral na nagsasabi na ang purpose daw ng ating appendix ay to store yung good bacteria. Although may mga critic din na nagsasabing ang secondary purpose lang yun, yung pag-store ng good bacteria sa appendix natin. Tapos, yung tonsil, ano daw yung purpose niya? So, yun yung mga tinatawag natin na rudimentary organs. And sabi ko nga kanina, sa ibang species, meron din silang rudimentary organs, kagaya ng sa whale. So, kapag tiningnan nyo yung skeleton ng whale, meron tayong or merong tinatawag na hind limbs, yung buto dito sa part na to, which is, bakit daw may buto dito, eh wala namang paa or limb ang whale. So yun, considered yung hind limb ng whale na rudimentary organ. So, yun, sabi ko nga kanina, itong mutual affinities of organic beings, which includes morphology, embryology, and rudimentary organs, ay nag-serve as introduction sa book na Descent of Man, which hindi na natin i-discuss sa video na to. Pero kung interested kayo, pwede nyong puntahan itong link na ito. Yun. So, sinasabi lang dito, pahapyaw na lang siguro, sinasabi dito sa Descent of Man or The Descent of Man, yung kung saan daw, kasi 'di ba sabi kanina sa On the Origin of the Species, meron daw tayong common ancestor. Lahat daw ng species, iisa lang yung ancestor. Common lang yun sa ating lahat. So, ang although dun sa On the Origins of Species, ang concern dun ay lahat ng species. Dito naman sa The Descent of Man, ang focus lang ay human being. So, sinasabi dito na from protist, nag-evolve into different species hanggang sa mag-come up tayo sa human. Ito yung human. Yun yung overview ng The Descent of Man, which is yung ibang explanation nitong The Descent of Man ay diniscuss ko na din naman dun sa sa morphology, embryology, and sa rudimentary organs, which is yung later chapters ng book na On the Origins of Species. Therefore, hindi ko na masyadong i-discuss to dito. Ayun.
So, just a reminder that itong theory of evolution ay hindi siya atheistic view, which means hindi siya ginagamit to disprove the the creator. Okay? So, disclaimer ko lang since ako naman ay Christian, ako ay naniniwala sa creator. So, disclaimer ko lang yun na ang evolution theory ni Darwin, hindi siya ginagamit to disprove the creator. Ayun. So, konting pahapyaw lang. So, 'di ba sa Big Bang. So, sinasabi dito na yung Big Bang daw nagsimula sa nothing, tapos nagkaroon ng explosion hanggang sa dumating tayo dito sa formation ng planets, ng Earth, and then ng organism. Yun yung sa timeline of the universe according sa mga scientists. Ngayon naman, according naman sa Genesis, ito naman yung day one, which is sabi wala pang nothing pa lang, walang anything. Tapos nag-create ng ayun, hindi ko na masyado i-discuss ito. Pero kaya ko lang gustong pahapyawan ito kasi nga ayoko naman after nung ano, halimbawa inaral ninyo itong ano, The Descent of Man. This is not promotion na maging atheist kayo. Not at all. Hindi. Kasi hindi naman niya dinidisprove. Okay? Hindi niya dinidisprove. So, yun. It's up to you to do your own research. Kasi nga, halimbawa dito sa ano, the Genesis. So, binanggit din kasi sa Bible na with the Lord, a day is like 1,000 years and 1,000 years are like a day. So, therefore, hindi natin pwedeng sabihin na ang day 1 is 24 hours. Hindi natin yun alam. So, out of our, ano na siya, out of our knowledge. So, yung evolution is within the realm of ano lang, adaptation, variation, and evolution of or species. So, out of realm na natin yan. Okay, disclaimer lang ha. So, move naman na tayo kay Freud or kay Sigmund Freud. So, sino naman si Sigmund Freud? Sigmund Freud naman ay isang neurologist, isang doctor, at isang psychologist. So, kilala siya sa psychoanalysis. Ano ba yung psychoanalysis? Mamaya i-discuss natin yan. So, ang major works niya ay itong tatlo, pero pag-usapan natin lang itong dalawa, yung The Interpretation of Dreams at saka yung The Ego and the Id. So, punta na tayo dun sa ano, Interpretation of Dreams. So, nabanggit niya dito yung psychoanalysis, and si Sigmund Freud ay isa siya ay proponent ng psychoanalysis. So, ano ba yung psychoanalysis? It is a system of psychological theory and therapy that aims to treat mental conditions by investigating the interactions of conscious and conscious. So, keyword natin dito ay conscious and unconscious elements ng mind natin to bring repressed or yung mga tinatago natin na fear and conflict so that matreat natin daw yung mental conditions or mental health issues. So, nabanggit natin dito yung conscious and unconscious. So, ano ba yung unconscious? Kapag sinabi nating unconscious mind, ito yung the idea that much of human thought and behavior is driven by desires, fears, memories, and anything that are hindi natin nalalaman or cannot be reasoned. So, ito yung ano, yung unconscious mind daw. Ito yung kumbaga yung nagda-drive ng ating mga desires and fears and memories na hindi natin kayang i-explain. So, china-challenge nitong the concept of unconscious mind, china-challenge na yung notion that humans are fully rational beings.
So, I think wala namang gano'n na fully rational, yung lahat ng actions ay kayang i-explain through reasons. Meron tayong mga action na hindi kayang i-explain through reason. Katulad ng mga fears natin. Like for example, 'pag umakyat kayo sa isang building, tapos, mataas na building, for example, 50 floors, ta's nandun kayo sa rooftop. Kapag tumingin kayo sa baba, 'di ba nakakatakot siya, may nag-i-ignite yung fear. Halimbawa, wala namang cause para kayo ay matakot. Like for example, wala naman tutulak sa inyo o kaya naman safe naman yung rooftop. Kumbaga, covered naman, walang reason para malaglag kayo, pero nandun yung takot. So, bakit daw tayo takot? Yun yung kine-question ni Sigmund Freud. So, dito sa interpretation of dreams, merong different chapters yan. Pero ang pag-uusapan lang natin, ang didiscuss ko lang dito ay yung four chapters, itong apat. Yung relation of dream to the waking state, the dream stimuli and sources, the dream theories and the function of dream, at yung relation between dreams and mental diseases. So, unahin natin yung the relation of dream to the waking state. So, ang kiniklaim ni Darwin, yung dreams daw natin, nire-reflect niya yung unresolved thoughts, desires, or conflicts na nangyayari sa waking life natin. Like for example, meron kayong problem na iniisip throughout the day. So, pagdating nyo sa pagtulog, minsan daw, yun yung nagiging dream, nagiging panaginip natin. Because isa yun sa unresolved thought natin. Another, yung experiences, emotions, and concerns during the day, o yung tinatawag natin na day residues. Nag influence din daw yun ng dreams natin. Tapos, yung constant or continuous interaction between conscious and unconscious process, ay sorry, yung dreams daw natin, yung connection ng dream natin to the waking state, dinedemonstrate daw nito yung connection ng ating conscious mind at ng unconscious mind. So, ano ba yung conscious mind tsaka unconscious mind? Didi-discuss natin yan in the next slide. So, during dream daw, nabanggit niya dito yung REM na tinatawag natin. So, ang REM, which is acronym ng Rapid Eye Movement, ito yung duration kapag tayo ay natutulog na kung saan yung brain activity natin ay kasing taas ng kapag gising tayo. So, sabi niya, ang REM stage or yung duration ng REM ay 25% ng total sleep time natin. For example, natulog kayo ng 8 hours. So, in that 8 hours, 25% nun or 2 hours ay REM. Ibig sabihin, 2 hours dun sa 8 hours na natutulog tayo, 2 hours dun ay active yung brain natin. At dito nangyayari yung dreams natin. So, yung REM stage kapag tayo natutulog, mahalaga daw yun sa ating pag-consolidate ng memory and learning. At tinutulungan daw dun ng stage na to na yung long-term memory natin. At saka yung pag-store natin ng information. So, therefore, mahalaga daw na halimbawa mag-aaral kayo. Halimbawa may exam kayo kinabukasan. Tapos, dahil hindi kayo, eto example lang to ng ano ha, application ng concept ng REM. For example, meron kayong exam bukas. Tapos, since hindi pa kayo nakapag-aral days before or day before, kailangan nyo magpuyat. So, for example, ang exam nyo ay bukas, 7 a.m. So, the night before, nagpuyat kayo, hindi kayo natulog. For example, from 9 p.m. hanggang 7 a.m. So, walang tulog talaga, no? Nag-aral kayo, nagbasa, nag-aral. Pero hindi kayo natulog. So, most probably na yung inaral ninyo ay hindi mapupunta sa inyong long-term memory. Ibig sabihin, yung time spent ng pag-aaral ninyo, since hindi kayo natulog, nasayang lang yun.
kumbaga short-term memory lang yun, makakalimutan niyo din yun during your exam. Kasi hindi kayo natulog, hindi nagkaroon ng memory consolidation which happens during REM. So yun yung isa sa concept nitong ah, REM. Next, dream stimuli and sources. So sabi dito, dreams are triggered by internal, ibig sabihin ah, yung ating yung mga alam na natin, yung mga minds or thoughts natin or external stimuli. Examples, yung bodily needs, memories, or yung sensory impressions. Kapag sinabing sensory impressions, ito yung mga uh, nakukuha natin or na-observe natin through our senses. Katulad ng kung ano yung nakita nyo with your eyes. Katulad ng halimbawa yung sky. Nakita nyo na ang ganda ng clouds. So, isa yun sa source, possible maging source ng inyong dream. Another sensory impression, halimbawa yung touch. Halimbawa, meron kayong pet, tapos aso, tapos pinipet ninyo, tapos soft. So, possible na magkaroon kayo ng dream na soft, ganun. So, dito, Freud distinguishes between pre-conscious material at saka yung unconscious material. So, ano ba so nabanggit dito, pre-conscious at saka conscious. So, may tinatawag tayo na iceberg theory. Iceberg theory. So, sinasabi dito na ito yung iceberg. So, sinasabi dito, yung conscious mind natin, yung mind natin na gising, yung aware sa nangyayari real time, kaunti lang yun. Maliit na part lang yun compared sa ating pre-conscious at saka unconscious. Ang example ng conscious ay yung mga knowledge or thoughts, perceptions na aware tayo real time. Like for example, ngayon nagdi-discuss ako nitong topic. So conscious ako or alam ko na ang dinidiscuss ko ay dream stimuli and sources. O kaya naman, conscious ako na etong cursor ay nasa kulay blue. Ayun yung mga thoughts na alam ko right at this moment. Ano naman yung pre-conscious? Ang pre-conscious naman, yun yung mga memory stored knowledge na kung saan kaya natin siyang i-retrieve, i-recall, pero kailangan natin ng quite some time. Like for example, pag tinanong ko kayo na anong pangalan ng inyong best friend nung grade 1, siguro kaya nyo yung i-recall. Pero naging conscious lang kayo or naalala nyo lang yung pangalan ng best friend nyo ng grade 1 nung tinanong ko kayo. So, kailangan nyo yung i-recall right this moment. So, that's pre-conscious. Kailangan yung i-recall. Yun yung, kumbaga, yun yung differentiating aspect ng conscious, pre-conscious, at saka unconscious. Yung ability ninyo to recall. So, yung conscious, again, yung conscious, hindi kailangang i-recall kasi alam nyo na yan right at this moment. Halimbawa, sabi ko nga, halimbawa, darker siya kaysa dito. Hindi nyo yan kailangan i-recall sa memory ninyo. Kasi, ayun na nga, conscious na kayo ngayon. Unlike dun sa, pangalan ng best friend nyo ng grade 1, kailangan nyo yung i-recall. Next, ano naman yung unconscious? Ito naman yung mga memories stored or instinct and fears stored deep in your brain na hindi nyo alam, hindi nyo kayang i-explain. Katulad nung fear. Like for example, may isang tao. Tapos yung isang tao, takot siya for example sa um, sa aso. Ngayon, pag nakakakita siya ng aso, ano siya, na-induce yung anxiety niya.
tapos kinakabahan siya, tapos parang gusto niyang tumakbo. So, yun yung instinct or fear. So, ngayon, hindi niya alam kung bakit. Halimbawa, dog lover naman siya. Kaso kapag may aso, takot talaga siya. Hindi niya ma-explain. So, yun pala, nung bata pa siya, for example lang to nung bata pa siya ay nakagat pala siya ng aso. So, yun, nasa memory niya, pero hindi na niya yun kayang i-recall. Kasi for example, nakagat siya ay 2 years old siya. So, yung memory niya from 2 years old, hindi niya na kayang i-recall. So, that is fear na nasa unconscious. Hindi niya kayang i-recall. So, yun yung concept ng conscious, preconscious, at saka unconscious, which are possible sources of dream. Next naman yung dream theories and the function of the dream. So, ano ba yung function? Bakit ba tayo nananaginip according kay Sigmund Freud? So, sabi niya dito, ang dreams daw natin, they serve as safety valve or safety net for unconscious desire, particularly those that are socially unacceptable or anxiety-inducing. Ibig sabihin, meron tayong mga thoughts or desires or fears na hindi daw natin kayang i-share sa ibang tao. Siguro nakakahiya or kapag shinare natin, ma-induce yung anxiety natin. So, ang dreams daw can function as our safety valve. Kumbaga, dun lumalabas or dun na-express yung ating desires and fears na hindi natin kayang i-share sa ibang tao. Kasi siguro nakakahiya. Next, wish fulfillment. Ang dream daw natin, according kay Freud, ay pwedeng wish fulfillment. Like for example, yung mga taong nananaginip ng kanilang loved ones. So, ina-explain dito na, halimbawa, yung isang tao na panaginipan niya yung kanyang loved one na nawala na. So, sabi dito, hindi yun parang kumbaga nagpapakita yung tao or hindi siya binibisita sa panaginip, kundi wish yun nung taong nanaginip na siguro sana nandyan pa yung loved one niya para sana kasama pa niya. So yun, wish fulfillment siya. Next naman, it explains mechanisms like condensation, displacement, symbolization, and secondary revision. So, ang dream work daw, it disguises latent content. So, kapag sinabi nating latent, ito yung mga hidden content. Kaya, kadalasan yung mga dream natin, meron itong mga object na hindi natin alam bakit nandun yung mga object na yun. Yung pala, symbol ng mga hidden content. So, meron tayong mga dream interpretation. Although, heavily criticized ang dream interpretation kasi may mga nagsasabi na hindi na siya scientific. Pero kung interested kayo, pwede nyo namang i-share, i-search or i-research on your own. Next concept ay yung the relation between dreams and mental diseases. So, di ba nga, ang concern ng psychoanalysis ay to treat mental diseases by by finding yung connection between conscious and the unconscious. So, sabi dito, Freud links dream content and patterns to neurosis and other mental disturbances. Ibig sabihin, kapag daw inaral natin yung dream content natin and pattern, possible na makita natin yung mga underlying or dreams can reveal underlying conflicts. Puwedeng yung mga causes ng anxiety natin, baka, possible daw na ma-reveal through dreams. O kaya naman yung unresolved trauma. So, etong mga 'to ay, probably nasa unconscious mind na natin, mga hindi natin kayang i-explain. Pero if we will study our dreams, possible daw na ma-reveal yang mga 'yan, and therefore can treat yung mental diseases natin. So, yan yung The Interpretation of Dreams ni Sigmund Freud. Another book na didiscuss natin or yung another major work pala ni Sigmund Freud ay yung The Ego and the Id,
which is published noong 1923. So, meron tayong tinatawag na id, eto, id, ego, at saka superego. So, ano yung mga yan? Ina-explain daw nitong the ego and the id yung internal conflicts na nangyayari sa atin, yung mga dilemma natin. Halimbawa, magde-decide kayo, tapos meron kayong internal conflict, yung sarili laban sa sarili na tinatawag natin. So, yun daw ay cause nitong id, ego, and superego, which is itong mga to ay within us. Nasa ating lahat yan. Ang question na lang ay, alin sa id, ego, and superego yung pinaka-nananaig or pinaka-sinusunod natin? So, ano ba yung mga yan? Yung id daw, yun yung primitive desires. Pag sinabi nating primitive desires, yan yung mga needs natin, may mga kailangan natin to self-preserve para mas mabuhay ng mas matagal. Ano ba yung mga ano natin, mga needs tulad ng food at saka shelter. Yan yung mga primitive desires natin for self-preservation para mas mabuhay tayo ng mas mahaba. Kailangan natin ng food at saka shelter. So, ah, kapag mas nananaig ang id sa atin, ibig sabihin, gagawin natin yung anything para ma-fulfill yung ating primitive needs or desire. Like for example, um, etong id pala na sinasabi natin ay makikita natin yan, observable yan sa mga baby at saka dun sa mga toddlers. Although, dapat through time, into adulthood, dapat dito na tayo somewhere in between ego and superego. Bakit? Kasi yung mga baby, 'di ba, wala pa silang kakayahan to provide food and shelter on their own. So kailangan nilang gawin yung anything in their power para ma-provide yung needs nila. Ano lang ba yung kayang gawin ng baby? E di, umiyak. Kaya yung mga baby, umiiyak yan para malaman nung caretaker or nung parent ng baby na kailangan na ng food o kaya kailangan na ng comfort, yun, kung ano man yung needs ng baby. So, kailangan nilang gawin yung anything, kailangan gawin ng baby yung anything needed to preserve itself. At kailangan nga lang niya eh, kadalasan food at saka yung comfort. So, yun. Next, ano naman yung dito muna tayo sa superego. Mamaya natin discuss yung ego. Ang superego naman, it serve as our moral compass. Yung concept natin ng right and wrong or right or wrong. So dito, kapag mas nananaig sa inyo ang superego, ibig sabihin, mas iniisip ninyo yung morality ninyo kaysa sa inyong primitive needs or mas gusto ninyo na masunod yung inyong moral compass kaysa sa inyong self-preservation or mailigtas yung sarili ninyo. Like for example, yung mga hero natin, sina Jose Rizal, makikita nyo yung in action yung super ego sa kanila na kung saan mas pinili nila na um, natuligsain yung government, yung mga hero natin, sina Bonifacio, ganyan. Mas pinili nila na tuligsain ang government kasi yun yung nasa moral compass nila na mali ang ginagawa ng mga Spanish, therefore, kailangan nilang tutulan yun. Even though may possibility na hindi nila ma-fulfill ang kanilang primitive need or yung kanilang self-preservation. So, kumbaga yung superego at saka yung id, in conflict talaga yan. Ngayon, ano naman yung ego? Ang ego naman ay yung balance between id at saka superego. So, ito na yung sense of reality. Ibig sabihin, sinasabi ng ego na kailangan kong kumain or kailangan kong mabuhay. Pero at the same time, kailangan din sumusunod ako sa aking morality or sa moral compass. So, ano yung pwede kong gawin? 'Di ba? Sabi natin dito, yun yung internal conflict na nangyayari sa ating utak kapag tayo nagde-decide. So,
Kung dito kayo nag-ooperate, ibig sabihin nandun kayo sa sense of reality. Ibig sabihin, binabalance ninyo. Ano yung tinatanong ninyo yung sarili ninyo na, ano yung kailangan yung gawin para ma-fulfill nyo yung physiological needs ninyo, pero at the same time, or yung desires ninyo, pero at the same time, sumusunod pa din kayo sa moral compass ninyo. So, yun yung concept ng id, ego, and superego. So, ang importance nito sa ating present day ay, so dapat tayo nag-ooperate na dito sa sa ego, in between ego and superego. Kasi kung adult na tayo, kayo 18 years old, 19 years old, pero kung kayo nag-ooperate pa rin sa id, gusto nyo pa rin yung desires, yun yung pa rin yung nasusunod sa inyo. Like for example, gusto nyo ng iPhone 17, tapos wala pa kayong budget, wala pa kayong work for example. Tapos dahil gusto nyo or desire ninyo ang iPhone 17, pipilitin ninyo yung parent ninyo, magwawala kayo sa inyong bahay, pipilitin ninyo yung parent ninyo na mangutang. So, kung ganun yung inyong attitude, ibig sabihin nag-ooperate pa din kayo dito sa id, which is dapat hindi na. Kasi ang pwede lang dito ay yung mga baby, yung mga wala pang kakayahan to take care of themselves. So, meron na kayong moral compass. So, dapat nandito na kayo between ego and superego. So, yan yung concept ng ego and id. Ayun. So, for your activity, so, kailangan nyo tong i-submit wait lang ha. Sino ba yung walang klase nung BSRT 1B. Since kayo ay walang klase noong Tuesday dahil nasuspend yung class, so kailangan nyo pa rin itong ipasa sa next meeting natin, which is next Tuesday, November 11. Okay, kailangan nyo itong ipasa during our class on November 11. So, ano ba 'to? Gawin niyo 'to per group. So, hindi ko sadya 'to nilagyan ng instruction para hindi copy paste lang sa ChatGPT. Okay. Anong gagawin niyo dito? So, 'di ba nag-discuss tayo ng mga figures, personality, or mga scientists, thinkers, kung ano man yung tawag niyo sa kanila? Nag-discuss tayo. Pwede din kayo magdagdag dito. Tapos, eto naman yung aspects ng society. Pwede din kayo magdagdag dito. So, anong gagawin ninyo dito? Pipili kayo ng tatlong personality. Tapos, yung tatlong personality na mapipili ninyo, kailangan yung i-discuss yung kanilang contribution sa any of the following. Pipili din kayo dito. Okay, so tatlo yung kailangan yung i-discuss na tao at yung contribution nila sa any aspect of society. For example, napili ko ay si Isaac Newton. Gusto kong i-discuss si Isaac Newton. Pero tatlo yung kailangan nyo ha. Gusto ko, for example, i-discuss si Isaac Newton at yung kanyang contribution sa engineering. So, yun. I-explain ko yun. So, pwede naman kayong gumamit dito ng Google, ng mga babasahin. Basta make sure to put proper citation. Yan. So, again, kailangan nyo ng tatlong personality. Tapos, yung tatlong personality na yun, titimbangin ninyo kung saan sila may major contribution. Pipili kayo dito. Or kung wala dito, di gumawa kayo ng sarili nyong aspect. Yun. Sasubmit ninyo sa November 11. Yun lang ang ating lesson 1.1 and 1.2. So, in the next video, i-discuss ko naman ang cradles of early science.